pag-ibig, at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga inibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay tunay na nakikita ng inyong Diyos na nasa kaitaasan. Tunay kayo ay Kanyang pinagmamasdan at ginagabayan. Sapagkat kailan ba natulog ang isang Diyos, mga inibig na mga kapatid? Tunay ang Diyos ay isang Espiritu. At ang isang Espiritu ay hindi nagugutom, hindi rin napapagod, hindi rin natutulog. Ganon din, ito ay hindi nauuhaw tulad ng isang katawang laman. Ngunit mga inibig na mga kapatid, bakit nga ba kayo dinamitan ng isang katawang laman? Sapagkat bagamat ang inyong mga espiritu ay buhat sa dakilang Panginoon, ay kinakailangan ito ng karunungan, malinis na naukol sa kabanalan, magkaroon ng pagtalima, mga tuto ng bagay na nagmumula sa dakilang Panginoon. At ang inyong bahagi na katawang laman ay mainam na kasangkapan upang maturuan ng tao ng lahat ng bagay na bunga ng kanyang ginagawa. Upang kayo, mga inibig na mga kapatid, ay mga tuto ng pagtitiis, mga tuto ng pagsisikap. Masulit ang panahon sapagkat hindi nga mananatili ang inyong katawang laman sa mahabang panahon. At ito rin ay napapansin na ang katawang lamang ito, mga inibig na mga kapatid, ay tunay. Ang inyong buhay ay biyaya na nagbuhat sa dakilang Panginoon. Tunay ito ang isang patotoo ng tao na siya ay iniibig ng Diyos na nasa kaitaasan. Sapagkat kung hindi nga kayo iniibig ng dakilang Panginoon, malalasap nga ba ninyo ang bawat kagandahan na mayroon ng sanglibutan nito? Magkakaroon nga ba kayo ng tunay na kapayapaan? Magkakaroon nga ba kayo ng pagkakataon upang tunay na mga bagong muli, maging bagong tao, maialis ang bawat kasalanan na inyong naisagawa, maitama ang inyong mga maling gawain simula pa nung una. Na mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay nagmula sa dakilang Panginoon. At ito ang kanyang biyaya sa lahat at bawat isa. Sapagkat sa maliit na bahagi na mayroon ng tao sa kanyang sarili, binigyan nga kayo ng kapamalaan ng Diyos sa inyong mga sarili, sa inyong mga kaakuhan, na ito ang bahagi ninyong dapat na masupil, mga inibig na mga kapatid. Sapagkat tunay ang katawan na ito ay mahina. Naririto ang kahinaan ng tao sapagkat sa maraming bagay na kanyang nakita at kanyang namalas dito sa sanglibutan, unti-unti nga siyang natukso sapagkat nakalimutan niya ang tungkulin ng iba ng kanyang espiritu. Na mga inibig na mga kapatid, gawin nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mapagtagumpayan nga ninyo ang isang ako na mayroong paggalaw ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, kung papaano ang bawat sangkapin ng tao sa kanyang sarili mapag-isa niya upang kanyang matutunan ang kabanalan. Sapagkat, mga inibig na mga kapatid, kung ang lahat ng bagay na meron sa sanglibutan ay magtatapos,
ano nga ba ang matitira? Kung ang lahat ng bagay na meron kayo dito sa lupa ay tulad sa isang pahiran na bumabalik sa alabok, tunay, ano nga ba ang siyang papailan lang sa inyong mga kaapuhan? Sapagkat, bagaman kayo mayroong daladalang mga espiritu, ngunit sa kaisang espiritu na ito, ano nga ba ang inyong natutunan? Mga inibig na mga kapatid, tunay, ang Diyos ay naghanda ng kanyang kaharian sa bawat nagtatagumpay at nagtagumpay na sa pag-aaral ng Espiritismo, sa pag-aaral ayon sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng isang Kristo. At dito inihanda niya nga ang bawat nagnanasa na pumasok sa kanyang kaharian, sapagkat tunay, ang Diyos ay inibig at kayo ay inibig. Ngunit mga inibig na mga kapatid, bagamat inihanda nga ng Diyos ang kanyang kaharian, ngunit inaasahan sa lahat at bawat isa na inyong mapagsikapan na magkaroon ng karapatan upang tumapak sa dakong banal. Inaasahan ng lahat at bawat isa upang hindi lamang kayo makilala ng tao, kundi kayo makilala ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Upang kayo ay maging karapat-dapat sa isang espiritu na wangis ng dakilang Panginoon. At ito, mga inibig na mga kapatid, ang inyong dapat na mapagsikapan, na kayo maitala sa aklat ng buhay, sapagkat dito inyo nang natutunan ang salita ng dakilang Panginoon, hindi lamang tulad sa isang pakikinig, hindi lamang sa mga inyong nabasa, kundi sa isang karanasan na inyong ginagawa at patuloy na nagagawa na ang inyong pagnanasa hindi na nga lamang napapako dito sa lupa, kundi ang inyong mga pagnanasa ay dumudoon na nga na sa pagdating ng panahon ay inyong makapiling ang inyong Ama na nasa kaitaasan. Hindi nga ba ninyo ito ninasa, mga inibig na mga kapatid? O patuloy pa rin ang pagnanasa ng tao na mapaunlad ang buhay dito sa lupa? Ngunit papaano nga ba ang inyong buhay ayon sa Espiritu? Ano nga ba ang inyong gagawin? Tulad nga ba kayo sa mamamahinga? Tulad nga ba kayo sa aawit? Tulad nga ba kayo sa mga bagay na ang lahat ng bagay na inyong nakita at nagustuhan ay matutupad? Ganito nga ba ang langit na inyong nakita, mga inibig na mga kapatid? Katotohanan na hindi, sapagkat ang tunay na langit, mga inibig na mga kapatid, ay isang espiritu na nagtagumpay at gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Nagkakaroon ng pagtalima. Hindi na nga siya nasasakop ng bawat kautusan, sapagkat siya na nga ang gumagawa ng bawat utos ng dakilang Panginoon. Hindi na nga siya nasasakop ng bawat batas, sapagkat ang batas ay nasa kanyang espiritu at nagaganap na ang lahat ng bagay na sinalita at hindi naman ay pinangako ng isang Kristo. Mga inibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang sinalita ng isang Jesus na hindi nga kayo taga-sanglibutan, ngunit kayo hinirang lamang dito sa sanglibutan. Alalahanin nga ninyo ang bawat titik na ito, sapagkat dito nga ninyo unti-unting malalaman na bagamat kayo mayroong kasangkapan na tulad sa isang katawang laman, ngunit ang lahat ng bagay na ito ay inyong iiwanan. At ang inyong mga espiritu na nagbuhat sa dakilang Panginoon ay ang tungkulin ng bawat kaluluwa na mapagtagumpayan niya sa kanyang sarili at maibigay niya at maihandog niya sa tambanan ng dakilang Panginoon na malinis, karapat-dapat at walang kapintasan.
na ito ang buhay na alay na inaasahan ng kaitaasan mula sa lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, huwag nga kayong masapat sa mga bagay na nakikita. Bagkus inyo rin namang pag-aralan ang mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na hindi nga nalalasak ng tao. Ngunit ito ay nararamdaman at nakakakilala ang isang espiritu kung paano kung darating man ang isang Jesus, ang isang Kristo sa inyong mga pagkatao, na tulad sa isang magnanakaw, na hindi nga nalalaman ng tao kung kailan at kaya hindi naman kung saan. Gayun din naman kayo mga inibig na mga kapatid, ay nangahahanda nga kayo sa bawat panahon ng pagtawag, sa bawat panahon ng pagtalima, sa bawat pagtitipon na ito ay hindi magkaroon ng kasayangan. Bagkus kayo nananatiling handa, nagkakaroon kayo ng pagkakaisa sa piging ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa sa inyo ay hinahalina ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang piging na inihanda sa bawat isa ay tunay na ninanais ng kaitaasan na makinabang ang bawat isa sa inyo. Hindi man ninyo naisin sapagkat kayo nagbigay ng inyong mga sarili upang ang pagkakataong ito ay inyong mapuntahan ang bahagi, lugar na kinaroroonan ng dakilang Panginoon. Kayo nga at ang lahat sa inyo ay nagagalak ang kaitaasan sapagkat di man nga ninyo naisin ang bawat isa sa inyo ay tunay na handa sa pagbibiyaya ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga ang bawat isa sa inyo na binibigay ang kanyang sarili na may kabuuan. Tunay nga kayong makababahagi ng mga biyayang ipagkakaloob at nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang naghihintay ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat ito rin naman ang ikasisigla ng inyong mga espiritu. Sapagkat kayo'y naparito, kayo ay tumugon sa panawagan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa sa inyo ay tunay na nagbibigay ng kanyang kabuuan. Manatili ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban hanggang sa matapos ang pag-aaral at pagkakataon na pinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, maunawaan sana ninyo na kayo'y naparito hindi lamang para sa inyong mga laman, kundi gayon din naman para sa inyong mga espiritu na kung saan nagnanais na inyong mapakain at magkaroon kayo ng mga panahon na kung saan hindi man sa inyo hinihingi ay kusa kayong naparito upang ang inyong mga kaluluwa na yan ay magkaroon din naman ng kabusugan.
Mga iniibig na mga kapatid, mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat ang kaitaasan ay tunay na nakatingin sa lahat at bawat isa. Tunay na sumusubaybay sa isang mag-aaral na kung saan tapat bang gumagawa sa kanyang harapan. Ang liwanag ng dakilang Panginoon ay tunay nga sumusubaybay sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga kayo na inaaralan ng kaitaasan ay tunay na makukontento sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Magsumigla ang bawat isa, lalo tigit sa mga ganitong mga pagkakataon, sapagkat ang kaitaasan ay naghihintay upang mapunan ang inyong mga kakulangan dito sa sandaigdigan. Ano mang mayroon ng isang mag-aaral, ayon sa laman, ito'y naghahanap pa rin sapagkat nalalaman ng isang tunay na mag-aaral ng kaitaasan ng kanyang pagkukulang na ang kanyang espiritu at ang kanyang kaluluwa ay tunay nga niyang hindi nabibigyan ng kapanahunan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo'y naparito, ang bawat isa sa inyo ay hindi lamang magnanasa para sa inyong mga laman. Bagkus, ang kaitaasan ay magkakalob sa lahat at bawat isa ng tunay at mahalagang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Ito'y hindi nga nakikita, subalit madarama ng isang mag-aaral sapagkat ang kanyang sarili ay tunay niyang nararamdaman ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo ng inyong pag-aaral. Sikapin ninyo na kayo'y lagi ng nakadaupang palad ang dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang isang kaparaanan din upang nang sa gayon makita ng kaitaasan ang katapatan ng bawat isa na ang kanyang hinihingi ay tunay ngang nararapat at napapanahon sa mga pagkakataon ito. Sapagkat malao na kayong humihingi, subalit nasusulat, kayo'y hindi pa humihingi sa dakilang Panginoon. Sapagkat sa tuwina ang hinihiling ng isang mag-aaral ay tunay na sa kanyang laman lamang. Subalit, ang kaitaasan ay naghihintay sa bawat isa sa inyo na kayo'y humingi naman ayon sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang inyong kaluluwa, bagamat hindi nyo nakikita, ito'y nauuhaw sa mga aral at mga bagay na nasa kalangitan. Ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa, at naway ang pagpapala ng kaitaasan, ang siyang maghari at ang pag-ibig, kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Juan, Apostol. Paalam. Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang sinumang nagnanais na makasunod sa dakilang Panginoon ay itanggin niya ang kanyang sarili at damputin niya ang kanyang sariling krus. Katulad din ng isang ako na nagnanais
na magbago. Katotohanan nga, maraming tiisin ang kanyang mararanasan. Ito ang aking unang banggit sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang sanglibutan ay nahihilig sa kasalanan. Maraming karanasan ang dumaan sa buhay ng tao. Subalit ang mga karanasan ito'y nanatiling karanasan at hindi nakapagbabago ng isang ako. Ang kasalanan ng dakong una at ang kasalanan sa ngayon ay patuloy na gumagapang sa lupa. Lumalago sa kanyang sarili. Subalit ang tao, aking may iniibig na mga kapatid, ay nagiging alipin pa rin ng kasalanan. At kayo, mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat inilagay kayo sa isang paaralan kung saan hinuhubog at hinuhubog ang iyong pagkatao tungo sa kabutihan. Magpasalamat kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Ipinakilala sa inyo isang pananampalatayang mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang pag-asa ng lahat-lahat, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga nakilala na ninyo ang mga bagay na inyo nang pinagtiisan sa buhay na yan, at marami pa rin kayo makikilalang mga bagay na dapat pagtiisan pa rin ng inyong mga kaakuan upang sa ganoon, o aking mga iniibig na mga kapatid, magkaroon ng kapinuhan ang inyong ako, magkaroon ng kapinuhan ang inyong mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang mabuting espiritista ay nagsusumakit alang-alang sa Panginoon. Ang isang mabuting espiritista ay nagsusumakit na makatulong siya sa kanyang kapwa. Kung kaya nga't, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito na laging nakikinig sa mga kabatayaan, loobin ninyo ng iyong mga ako ay karapat-dapat sa pagkaing inihatag sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, marami na ang pagkakataon ang ibinigay ng Diyos sa tao upang siya ay magbago, o aking may iniibig na mga kapatid. Marami ng aralin ng buhay ang kanyang naranasan. Subat ang lahat ng mga ito, o aking may iniibig na mga kapatid, nariyan pa rin ang tao. Ang tao ay nanatili pa rin sa kanyang kahinaan at karupukan ng isang laman. Kung kaya nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagnanais na magbago ang isang ako, katotohanan nga, dadaan kayo sa daang matinik. Dadaan kayo sa daan kung saan naroon ang maraming dawag
Dadaan kayo sa isang daan kung saan naroon ang maraming lobo na inyong makakasalubong habang kayo nakikitlad sa mundong ibabaw. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, nariyan palagi ang alalay at ang tabay ng dakilang Panginoon na kailanman hindi kayo pababayaan ng kaitasan habang kayo nagpapatotoo ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Hinahanap ng kaitaasan o aking may iniibig na mga kapatid, ang tapat na mananampalataya. Hinahanap ng kaitaasan ang natuto na sa mga aralin ng buhay. Hinahanap ng kaitaasan ang mga kaluluwang nagnanais magbago at magbago sapagkat ang lahat ng mga ito o aking mga iniibig ng mga kapatid, yan ang layunin ng dakilang Ama ng bawat isang nanggaling na malinis sa kanyang sinapupunan ay malinis din babalik pagdating ng takda ng panahon. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang tungkulin sa inyong mga palad ay huwag ipagdamot sa inyong kapaligiran. Buksan ninyo ang inyong puso upang makapasok ang pag-ibig ng dakilang Ama. Buksan ninyo ang buong kakuan upang sa ganon, mayakap ninyo at mayakap ninyo ang mga kaluluwang nangangailangan at pangangailangan ng inyong kalinga o aking may iniibig na mga kapatid. Huwag kayong magsawang manalangin o aking may iniibig na mga kapatid. Yan ang kailangan ng inyong kapaligiran sa kasalukuyan o aking mga iniibig na mga kapatid, kung saan ang bansa sa bansa ay naglalaban, kung saan ang lakas at lakas ay naglalaban, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo ang maging instrumento ng kapayapaan upang sa ganon, huwag kayong mag-aalinlangan sa biyayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Maraming kaluluwa na nababanggit sa Santong Kasulatan. Dahil sa kanilang pananampalataya ay nailigtas nila ang bayan. Dahil sa kanilang pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid na ilayo sila sa kapahamakan o aking mga iniibig na mga kapatid. Isang magandang halimbawa, ang isang Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan, bagamat maraming pagsubok sa kanyang buhay, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya hanggang sa pitin niya ang takda ng kanyang buhay sa kapatagang lupa. Ganyan din sana kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, hanggang sa wakas ng inyong mga buhay, manatili kayo matatag ng inyong pananampalataya na kailanman hindi kayo hiwalay sa tunay na puno ng ubas. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo man nagsusumakit sa pangalan ng dakilang Panginoon, magpatuloy kayo at magpatuloy kayo sapagkat yan ang kailangan ng mga tunay na ako na walang iba kundi yung mga espiritu na nangangailangan ng kaunlaran o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga ito ay naging kalubihan sa inyong laman, subalit nananagana naman kayo sa espiritu o aking mga iniibig na mga kapatid. Alin ang mas mahalaga? Ang kabusugan ng isang laman o ang kabusugan ng iyong mga espiritu o aking mga iniibig na mga kapatid? At kayo, sa dakilang kaorasan nito, sa harapan ng dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid, tumingala kayo sa kaitasan at hingin ninyo ng kanyang awat habag ay mailawit sa pangangailangan ng inyong kapwa, ng inyong bansa, lalo na ngayon na inasigit na ng mabibigat na pagsubok sa buhay. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa inyong paghakbang habang kayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Hanggat mainit pa ang sikat ng araw sa Panginoon, o aking mga iniibig na mga kapatid, samantalin ang panahon na kayo'y makagawa at makagawa ng mga mabubuting bagay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan
Filipos 3, 7 hanggang 8. Pakibasa. Unawain ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga sitas na yan, na kung paano hinika ko ng una, ang sumusunod sa likuran ng dakilang Ama, ay itinatanggi niya ang kanyang sarili at dinadampot niya ang kanyang sariling krus at sumusunod siya ng mayroong katapatan sa likuran ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kahitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, nawang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao sa kanyang kabuuan ay naroon ang maraming damdamin na kung saan sa damdaming iyan, sa kanyang pakipamuhay, naroon ang maraming paggawa ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng Diyos at ganun din ang mga bagay na karapat-dapat sa kanyang kapwa at ganun din ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Kung kaya nga, sa mga damdaming iyan, maging maingat ang aking mga minamahal na mga kapatid. Nariyan nga ang pag-ibig, nariyan ang pagmamahal, nariyan ang galit, nariyan ang takot, nariyan ang maraming bagay na nabubuo sa damdaming iyan. Kung nariyan ang pag-ibig, ito ay walang itinatangi sapagkat ito ay pangkalahatan. Ito ay walang kulay, walang hugis, at wala ring antas sapagkat ito ay may pagkapantay-pantay. At ang pagmamahal naman ay nauukol lamang sa partikular na bagay o tao. Pagmamahal sa mga magulang, sa mga kapatid, sa kaibigan, sa kapwa-tao, at ganun din ang pagmamahal sa mga bagay na material na mayroon ng tao, kung kaya dumarating sa kanya ang isang mabigat na pagkakasala na nagiging dahilan kung bakit nalilihis ang tao sa banal na gawain na kanyang sinumpaan. At ang mga damdamin na iyan na bumubuo nga ay paano nga ba niya ito gaganapin sa kanyang pakikumuhay. Kung naroon ang takot, naroon ang pagkatakot niya na mayroong isang Diyos na makapangyarihan, kaya't natatakot siyang gumawa ng masama. Natatakot siya sa mga aring bagay na ibunga ng kanyang mga maling pagkilos. Yan ang mga damdamin na tunay nga na bumubuo lagi na sa tao. Naroon din ang pagkatakot sa mga bagay na hindi niya inaasahang maganap, na hindi niya makakaya. At ganun din ang pagkatakot sa tinatawag na kamatayan. Bakit nga ba natatakot sa kamatayan? Sapagkat hindi niya nalalaman kung saan nga ba ang patungo ng kanyang espiritu. Makakapiling ba niya ang Ama o mananatili siya sa kababaan at doon ay laging mananangis? At yun ang kinatatakutan ng tao. At kung naroon ang damdamin ng pagkagalit, ang galit na siya nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak
ang lahat at bawat isa. Ano nga ba ang galit na iyan? Hindi niya naibigan ang gawa ng kanyang kapwa. Hindi niya naibigan ang binitawang salita na nakadungis sa kanyang pagkatao at ganun din hindi mainam sa kanyang pandinig. Kung kaya nga, pakaingatan ninyo ang inyong mga labi na makapagbigay ng ikagagalit ng inyong kapwa, na makapagbigay ng pagkabalisa sa inyong kapwa, sapagkat ang mga labi na iyan ay ginagamit upang kayo ay makapagpahayag ng maraming bagay at aralin na nagmumula sa Diyos at hindi sa mga bagay na maaaring ikasakit ng inyong kapwa at ang mga bagay na mamumutawi lamang sa mga labing iyan ay ang damdamin na lagi na nga'y ipinaalala sa lahat at bawat isa ang pag-ibig. At kung nariyan nga ang marami pang damdamin sa inyong mga puso, ano nga ba't narito kayo? Ito ba ay dapat lagi niyong kimkimin? O ito ay kinakailangan ng inyong pakawalan upang sa gayon, sa inyong paggawa, naroon ang katotohanan, naroon ang pagpapakatotoo, sapagkat ang isang nagpapakatotoo ay tunay na gumagawa sa harapan ng Diyos nang wala ngang kinatatakutan, nang wala ngang pagtatangi, at walang inaasahan na bagay na babalik sa Kanya, sa Kanyang mga paggawa, sa pamamagitan ng mga wika na mayroong pag-asa na iuukol niya sa Kanyang kapwa. Sa kapanahonang ito, aking uulitin, ingatan ninyo ang inyong mga puso. Magkaroon kayo ng kapayapaan upang sa gayon, ang inyong kaisipan ay dumuon sa kaitaasan at ibaba sa inyo ang karapat-dapat at ganon ay maihagis din ninyo sa inyong kapaligiran ang kapayapaan na mayroong kayo. Ang kapanahonang ito ay tunay na maligalig at napakaraming bagay na nakapagpapagulo sa isipan ng tao at ganon din ang kanyang ikinatatakot at ganon din ang kanyang ikinagagalit. Kung kaya nga, ano ang kasagutan? Kung hindi, ang isang pananampalataya at isang pananalangin na may taimtim na iuukol nyo sa inyong kapaligiran upang sa gayon, kung ano nga ang karapat-dapat ay maganap ng naayon sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, aking mga minamahal na mga kapatid. Nawa kayo ay maging bahagi na lagi ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kasiyahan, upang sa gayon, ang mga sumusunod sa inyo ay matanaw kayo sa mga bagay na kanilang pakikinabangan pagdating ng panahon na duroon din sila sa mga kalagayan nyo sa kapanahonang ito. Lagi na'y magpakatatag ang lahat at bawat isa, at tulad nga ng winika ng nauna sa akin, manatili kayo sa pagkapit sa puno ng ubas, sapagkat ang kumakapit ng mahigpit kailanman ay hindi mahuhulog at magkakaroon ng maraming bagay na ikagugulo at ikitatakot ng kanyang sarili. Maging matatag kayo sa pagkapit na iyan, anuman ang dumating, anuman ang mga bagay na susubok sa inyong natutunan, ay higpitan pa ninyong lalo ang pagkapit sa tunay na puno ng ubas.
at dagdag na pag-aaral ang aking iiwan sa lahat at bawat isa. Naway ang pag-aaral na ito ay magkaroon nga ng tunay na kahulugan at maisabuhay ng lahat at bawat isa sa kanyang pakikipamuhay na pang-araw-araw na pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 9. Nawa, ang aral na ito ay inyong mapaghati-hatian at ikabusog ng lahat at bawat isa sa mapalad na umagang ito. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ipinibigay at pinapatnubay sa bawat isa sa inyo sapagkat ang kanyang pag-ibig ay tunay ngang nag-uumapaw at binubuksan sa tuwina sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga anak, na nagpapatuloy at patuloy na nakikinig sa paturuan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga nito, kayo'y tunay na maambunan ng kanyang liwanag, at sa pamamagitan nga nito, kayo'y tunay na magkakaroon ng bahagi ayon sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong mga pag-aaral, narito patuloy kayong hinahalina. Patuloy kayong binibigyan ng pagkakataon upang sa inyong mga sariling makita ninyo anong bahagi ng dakilang Panginoon ang inyong binubuhay. Anong bahagi ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y ipinapakilala na sa pamamagitan nga nito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang aral sa inyong mga buhay. Na sa pamamagitan nga nito, kayo'y patuloy na magpapatuloy sa mga bagay at sa paglalakad ninyo patungo sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong mga buhay, naaalala ba ninyo ang salita ng dakilang Panginoon? Nakikita ba ninyo sa inyong mga gawa, kayo'y tunay na sumusunod bilang kanyang mga anak, bilang kanyang bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong pagparito sa maliit na panahon na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyong kayo ay tunay na umaayon sa kanyang mga utos, sa kanyang mga gawa, na sa pamamagitan ng inyong bahagi sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, kayo ay tunay na nagkakaroon ng isang kabuuan, narito ninyong inihahandog ang inyong pagkatao sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat bawat isa sa inyo ay naghanda. Bawat isa sa inyo ay binigyan nyo ng panahon ng inyong mga sarili, sapagkat nalalaman ninyong kayo'y paparito sa tahanan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang binibigyan ng pagkakataon upang mabuksan sa inyong mga sarili. Anong halaga ng inyong pagparito sa sanglibutang ito? Gaano ninyo nakikita sa inyong mga sarili ang pagparito ay sapagkat ang paggawa at pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat nilalang na pumaparito at nagbibigay panahon upang kanyang ang matuklasan ang kanyang pagkatao, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y tumatahan sa kanyang katwiran. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid,
ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga bagay na inyong nakikita. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga bagay na inyong tinitipon sa sanglibutang ito, narito kayo'y naliligayahan. Narito kayong nagbibigay ang bawat isa sa inyo ng katuwaan sa mga bagay na inyong ninanais. Pagkus ang salita ng dakilang Panginoon ay nagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito, sa inyong pag-aaral, sa inyong mga espiritu. Ito ang kanyang bahagi. Ito ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay ipinapakilala. Anong salita ang sa inyo'y nananatili? Anong liwanag ang sa inyo'y binubunga ng inyong mga espiritu? Sapagkat katotohanan, malibang makilala ninyo ang inyong mga sarili, malibang inyong matuklasan na kayo'y tunay na nagmula sa dakilang Panginoon at inyong maalala ang inyong pagbabalik sa sanglibutang ito na nagpapatuloy at nagtuturo sa bawat isa sa inyo. Kayo'y tunay na mananatili sa sanglibutan, sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang katwiran ng dakilang Panginoon ay tunay nga kayong makabalik. Tunay nga ninyong matuklasan sa inyong mga sarili. Papaano ninyo lilinisin ang inyong mga pagkatao? Papaano ninyo bibigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili at patuloy ninyong aalalahanin na hindi kayo taga-sanglibutan? Kailanman na hindi kayo naparito upang kayo'y tumira sa sanglibutang ito. Bagkus sa inyong mga sarili, patuloy kayong ibinabalik at ibibabalik kung saan kayo nagmula, kung saan kayo magbibigay panahon, kung saan ninyo bibigyan ang inyong mga sarili ng pagkakataon na muling magbunga at higit na lalo ng pagkakataon upang ang kaharian ng dakilang Panginoon ay hindi lamang ninyo isang alapaap sa inyong mga alaala. Bagkus ito ay tunay na titindig at tatayo sa inyong mga pagkatao sapagkat bawat isa sa inyo ay patuloy na inaaralan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kay galak ng bawat espiritu na makita sa inyong mga gawa ang tunay na bahagi ng dakilang Panginoon. Nasa inyo ay patuloy na pinaalala. Maging isa nga kayong halimbawa, maging isa nga kayong inaaralan na tapat, maging isa nga kayong manggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi na nga kayo paalalahanin pa sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang binibigyan na ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magkaroon ng isang bunga na karapat-dapat, na magkaroon sa bawat isa sa inyo ng salita, ng isang pagbubunga sa bahagi ng dakilang Panginoon. At gayon nga ninyo tuntunin ang isang pag-aaral. Hindi lamang sa mga sandaling ito. Hindi lamang sa mga bagay na sa inyo iginagalaw at patuloy na sa inyo binibigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili. Bagkus ang pag-aaral ay tunay ngang maging isang katwiran. Tunay na maging isang salita na buhay sa inyong mga sarili. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay nga magiging isang kanyang kabahagi upang nang sa ganon, sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ay tunay na magiging isang matatag na mananampalataya, na magiging isang buhay sa inyong pagkatao ang salita ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog at nagbubukas ng bawat pag-aaral sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Espiritu Santo,
ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa ang bawat isa ay dumudulog sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa kanyang inihanda ang bawat isa ay tunay na makisalo at nang upang sa gayon ang tunay na kapahingahan ng kanilang mga espiritu ay minsan pa ay magkaroon ng katuparan. Ito ang kapahingahan na binibigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na sa kanyang mga utos at alituntunin, tunay na kanyang ibinibigay ang isang kapahingahan sa bawat isa. Sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon na kung ang kapahingahang yan ay mawawala sa bawat isa, katotohanan ang lahat ay laging naroon sa pagkapagod. Naroon lagi na ang kanyang sarili nalulugmok doon sa maraming suliranin ng sanglibutang ito. Pagkat ito ang bahagi na siyang inaakit ng maraming nilalang, na sa kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya sa katotohanan ay hindi nga umaabot doon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kanilang mga mata ay laging dumudoon sa pangangailangan. Ang kanilang mga kaisipan lagi na ay dumudoon sa kinabukasan. Ano ang kanyang kakanin? Ano ang kanyang iinumin? Ano ang buhay na kanyang daratnan? Mga iniibig na mga kapatid, siyasatin nga ninyo ang mga batas ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito nga ang una niyang palituntunin na ibinigay sa bawat isa. Subalit marahil dahil nga sa kamangmangan ng tao, na ang kaunlaran ayon sa Espiritu ay di pa nga niya tunay na nagaganap. Sapagkat ang kanyang kaunlarang hinahanap ay bahagi pa rin ng sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong tumulad sa mga gayon. Kayo ay tinuturuan upang buksan ang inyong mga mata, gayon din ang inyong mga tenga, gayon din ang inyong mga buong kaakuan, upang ang tunay na kalayaan ay inyong matamo. Sapagkat kung ang bawat isa ay tunay na makauunawa, inyong mapapagtimbang sa inyong mga sarili, ano nga ba ang inyong ginagawa sa kapanahunan ito? At ano nga ba yung mga tunay na paggawa na dapat nyo inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay hindi pa nagkakaroon ng linaw sa bawat isa, katotohanan, kayo nga ang kaunlaran ay naroon pa sa kahinaan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto, na nakikipag-aral, buksan nga ninyo ang inyong mga diwa, lalong-lalo na nabuksan ang inyong mga puso, na tanggapin ang isang katotohanan, na ang bawat isa na nilang ng dakilang Panginoon ay tunay niyang itinilaga, upang sila ay tunay na sumamba sa iisang Diyos na dumalang sa bawat isa. At ano ang pagsamba na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid? Hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa pagkilala ng kanyang mga salita, kundi lalo't higit ang pagkakilala ayon sa paggawa ng kabanalang hahanapin sa bawat isa. At ang kabanalan ng paggawa na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay di nga makapangyayari kung ang iyong mga pananampalataya ay naroon pa na naaayon sa sanglibutang ito. Sa pangako ng sanglibutang ito sa bawat iyong paggawa, sa bawat pagbububo ng inyong mga buto at dugo sa mga panahong
inyong inilalaan ng ayon sa sanglibutan. Ito ngayon marahil ang isang pag-uunawa na kailangan yung sikaping makita sa inyong mga sarili. Na bagamat kayo'y laging nagsusumikap na umalam ng kanyang mga salita, subalit ang paggawa ba ay tunay na ngang sumusunod sa mga bagay na ito? O ang mga salita pa rin inyong narinig ay nagbibigay lamang ng kaunting kasiyahan sa inyong mga puso at pagdakay tulad pa rin kayong nalulumbay? At naririto tulad pa rin ng bawat isa sa isang lupa na kung saan tila baga ay natitigang. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan upang kayo ay mga buhay nang lagi ng sagana sa harapan ng dakilang Panginoon. At ano ang kasaganahan na yan na ang bawat isa ay naroroong laging busog? Ang kanyang sarili sa bawat salita at pangako ng dakilang Panginoon. Na ano pat kung anumang dumating sa kanyang buhay na di niya inaasahan, siya ay laging nahanda. Siya ay laging humahandang humaharap ng may pag-asa at ng may katatagan. Sapagkat kanyang napapag-unawa na ang kanyang mundong ginagalawan ay hindi niya tunay na tahanan, kundi siya lamang paaralan na kung saan ang bawat isa, ito rin naman ay kanyang iiwan at dudoon sa tunay niyang tahanan na kung saan ang dakilang Panginoon, ito ang sa kanya ay ipinangako. Ito nawa ang sa inyo'y laging ng mangibabaw at sa bawat hamon ng buhay na inyong hinaharap. Mga iniibig na mga kapatid, sasabihin ko ba na ang bawat isa ay mga tutong mga galak? Oo, ito ang katotohanan. Sapagkat kung ano man ang bagay na inyong tinatamo sa kapanahunang ito lamang ang bahagi ng epekto ng inyong mga ginawa sa inyong mga nakaraan. Kung kaya nga't ang pagkakataon na sa inyo'y ipinakikita ay mga pagkakataon upang ang mga bagay na yan ay magkaroon ng kalutasan upang lahat ng mga bagay na pagkakamali sa panahong ito, sa panahong kinabukasan, ito ang magtatakip sa lahat ng bagay na yan. Hindi ba't ito ay isang magandang oportunidad sa aking mga iniibig na mga kapatid upang kayo ay tunay ngang makalaya sa pagkakabilanggo nyo sa inyong mga maling paniniwala, sa mga maling mga nakasanayan. Mga iniibig na mga kapatid, tanganan nyo ang bawat itinuturo sa inyo ng kaitaasan, nang upang sa gayon sa bahagi ng pakikipamuhay sa paaralang ito, ang bawat isa ay mga tutok, mga bunga ng ayon sa Espiritu. Na ang mga bagay na inyong hinaharap ay sa inyo ay tunay na makapagbago. Na ang mga bagay nito ay tunay sa inyo ay magtumimo. Nang upang sa gayon, ang mga katangiang nararapat at hinahanap sa tunay na manggagawa, ito ay inyong mata mo. Naroon ang tunay na pag-asa. Naroon ang tunay na gumagawa ng may kagalakan. Naroon na ang inyong puso'y tunay na ngang nagbibigay sa harapan ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng bahagi man ng material at bahagi na lalo yan ng ayon sa Espiritu. Ito na ngayon ang inyong ginagawa ng buong kusa at ng buong puso. Nang upang sa gayon kung papaanong ibinigay ang ikalawang bersyon ng kanyang mga batas, na iibigin ng bawat isa ang Panginoon ng kanyang buong puso't kaluluwa na sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa kanyang kapwa ng walang pagkatangi ng tulad sa kanyang sabihin, kayo na ngayon ay gumagawa para sa dakilang Panginoon na hindi na lamang lagi na ang biyayang inyong tinatanggap ay inyong inaangkin upang kayo ang yaon lamang makalaya. Sapagkat kung papaano ninyong makita sa unang batas na ibinigay sa bawat isa, ang paglilinis katotohanan, ito ang sa inyo'y itinuturo.
Subalit sa kapanahunang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, puno na ang bawat isa sa mga bagay na yan. Kung kaya nga ko ang kanyang sarili ay di pa rin yan naaalis sa pagkakamali. Sino nga ang nagkaroon ng kahinaan? Ang batas ba na tinilaga ng dakilang Panginoon? O ang bawat isa na naroon pa rin sa kahinaan? Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay yumaon. Kayo nga ay lumakad ng naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon nang upang sa gayon ang bahagi na kanyang niyanasa sa bawat isa, na ang bawat isa ay hindi batiling alipin, kundi kanyang mga kaibigan at tunay na mga kamanggagawa. At ang bahaging yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay magkakaroon ng katotohanan. Kung sa bawat puso ang paglanasa ay naroroon na, nagsusumiklab ang kanyang paggawa ng kawang gawa para sa kanyang kapwa, na siyang larawan ng dakilang Panginoon na kinakailangang paglingkuran ng bawat isa upang ang kalayaan at kaunlaran na kanyang tinamo, ito ay kanyang maibigay sa kanyang kapwa. At ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at harinawa sa aking mga iniibig na mga kapatid ang pag-aaral ng ayon sa salita ng dakilang Panginoon. Ito ay sa inyong sumampuso nang upang sa gayon ang bahagi ng panahon na inyong ginagalaw sa kapanahon ito'y tunay minsan pa ay magkaroon ng kabuluhan. At ito ay aking iiwan, ang bahaging ito, at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Sa bawat isa na lagi nang naririto sa piging na inihanda ng kaitaasan upang ang bawat isa'y makakuha ng tunay ngang nararapat para sa Kanya. Tunay nga sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, marami pa kayong matututunan at marami pa kayong matatagpuan. Ang tunay na aralin ay hindi pa ninyo nauunawaan nang ang kalaliman nito ay tunay ngang kinakailangan ninyong matagpuan, sapagkat ang Diyos ang tunay nang nakakaalam na ang bawat isa'y nagsusumikap, nagtitiyaga, nagtitiis upang sa gayon matutunan niya kung ano ang nilalayon ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Subalit, kayo na tunay nang nakaalam, na tunay ngang naturuan, at tunay ngang tinuturuan hanggang sa mga sandaling ito. Alam ninyo kung papaano ang mga bagay na kinakailangan upang kayo ay gumalaw, lalong-lalo na sa kapanahunan na sa inyo ay ipinagkakaloob at ibinibigay ng tunay upang kayo ay gumanap ng inyong mga tungkulin na lubhang mahalaga sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat dito kayo titimbangin, dito kayo susuriin sa inyong paggawa.
Ang walang pananampalataya ay tunay ngang hindi makararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang pananampalataya na may gawa ay tunay ngang kinasisiyahan at tunay ngang binibigay ang tunay niyang kabuuan upang sa gayon ang lahat ng ibinigay na paalala ay tunay ngang naitanim at naisukbit sa kanyang lukbutan. Ano man ang mga aralin na ihaharap sa bawat isa, tunay ngang kinakailangan ng katatagan, kinakailangan ang pagbibigay niya ng kanyang kabuuan sapagkat hindi magkakagayon na kayo na naturuan ay makalihis pa ng kaunawaan sapagkat ang mga batlayang naririto ay lagi nang nagbibigay ng mga salita na kahit ng paulit-ulit, kinakailangan ninyong itong itanim sa inyong isipan, damdamin at kalooban. Sa kapanahunan sa ngayon, maraming kaguluhan. At ito'y nakatala sa banal na aklat na tunay ngang sa inyong mga paningin sa kasalukuyan ay tunay ngang nagaganap. Subalit sa isang panalangin na mayroong kabuuan na kayo ang inaasahan sapagkat kayo'y natuto sa inyong pananalangin, maging isang walis kayo na tunay ngang magwawalis sa lahat ng mga kadiliman na naririyan sa inyong kapaligiran. Ang bawat isa'y maging masipag sa inyong pananalangin sapagkat ito ang kailangan ng inyong kapaligiran at ng inyong pamayanan. Hindi lamang sa inyong mga sarili kayo natuto, subalit ang natutunan kinakailangan ninyong ibigay sa inyong mga kapwa na tunay nga nauuhaw sa salita ng dakilang Panginoon. Ang liwanag ay tunay ngang naririyan upang kayo'y linisin, upang kayo'y paalalahanan ng lahat ng mga bagay na inyong kamalian na dapat ninyong imisin sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban. Huwag ninyong akalain na sa inyong paglisan dito sa kapatagan lupa, ang lahat ay magiging maligaya sapagkat ito ang kamalian na natanim sa inyong isipan. Kung kayo man ay mawala sa kapatagan ng lupa, ang patuloy na pag-aaral ay tunay ngang darating sapagkat ang proseso ay tunay ngang naririyan at hindi kayo makaliligtas sa mga ganitong bagay na kinakailangan ninyong daanan. Mahirap ang magtiis. Subalit kung kayo'y magtatagumpay sa layunin na inaasam ng dakilang Panginoon sa bawat isa, kayo rin ay makararating sa harapan ng dakilang Panginoon at ibigay ang inyong sarili upang sa gayon ng pangako na kayo ay paghahanda ng isang tahanan na nauukol para sa inyo. Maging masipag
sa pag-aaral. Gumawa kayo ng mabubuting gawa sapagkat ito ang kinakailangan. Huwag kayong maging tamad. Huwag ninyong bigyan ng halaga ang sanlibutan ito sapagkat ito ang makapagpapahirap sa inyong mga espiritu. Ito ang magiging rehas na tunay ngang hindi makawawala ang isang ako. Imisin ninyo ang lahat ng ito upang ang mga bagay na nauukol sa kaitaasan ang lagi ng nasa sa isipan, damdamin at kalooban. Kayo na naturuan, huwag kayong makalimot kahit na sa sandali, sapagkat kayo ang magbibigay aralin pagdating ng panahon sa inyong mga kahinog na susunod sa inyo. Kayo ang magiging guro ng bawat isang nilalang na susunod sa inyong mga yapak kung ang inyong mga gawa ay tunay ngang karapat-dapat sa paningin ng dakilang Panginoon. Pantay-pantay, walang maiiwan. Ito ang kanyang kalooban. Kaya nga sa inyong pag-aaral, maging matibay, maliwanag pa sa sikat ng araw ang lahat ng salita ay tunay ngang papailang lang sa kabuuan ng inyong katauhan. Hari nawa sa inyong pagpapatuloy, pagtibayin ninyo ang inyong pananampalataya. Kung kayo man ay nanghihina, manalangin kayo sapagkat ito ang nararapat. Ang koneksyon ng dakilang Panginoon sa pananalangin ay tunay ngang maririnig kung ang lahat ng panalangin ay nanggagaling sa busilak na puso. Hindi kayo pababayaan. Pangako ito na kahit man anong mangyari, hindi niya kayo iiwan at hindi kayo pababayaan. Yan ang pag-ibig na tunay ngang inihahatag sa inyong harapan nang walang pagmamaliw at walang pag-iimbot, kung hindi pag-ibig na tunay na sa inyo ang pinagkakaloob. Hanggang sa kahuli-hulihan ng inyong buhay, nakasalalay sa dakilang Panginoon. Kaya nga, ang kahandaan lagi na ang ipinaalala ng lahat ng mga batlaya na sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan lupa ay tunay ngang kinakailangan ang paglilinis, ang katatagan na tunay ngang nag-aadhika at tumitingin ang pag-asa na sa pagdating ng panahon, kayo'y magtagumpay sa hinaharap. Sapagkat wag ninyong isipin na pag kayo'y nawala sa kapatagan ng lupa, kayo ay tunay ngang mawawala. Subalit, natutunan at itinuro sa inyo na pagdating ng panahon,
sa awa at tulong ng inyong mga panalangin, kayo ay mabigyang pangmuli ng pagkakataon upang mag-aaral, upang maglinis, upang sa gayon, sa inyong pagtatanim sa kasalukuyan, ay yumabong ang inyong mga pananampalataya na tunay nga na sa pagdating ng inyong buhay, matikman ninyo ang bunga ng inyong pinagpagadan. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang tunay ngang maghari sa bawat isa, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Tunay nga sa pag-aaral na habang sumusulong ang bawat mag-aaral ay tunay nga na pinaunawa ang salita ng dakilang Panginoon na kung paano nasa pamamagitan ng titik, ito ay maidiwa ayon sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Mga inibig kong mga kapatid, maging anuman ang halimbawa sa kasulatan, tunay nga hahanapin sa inyo kung ano na ang inyong mga nagawa. Kung ano na ang mga naisubit ninyo sa inyong mga sisidlan. Sapagkat bawat isa ay mag-aaral ng kaitaasan. Maging ikaw man ay mahirap o mayaman sa sanlibutan. Sapagkat yan ay bahagi ng buhay na ginagalawa ng bawat tao. Ano nga ang tinitignan sa bawat nilalang ng dakilang Panginoon, kung hindi ang bawat nilalaman ng puso na dito ay nababasa ng dakilang Panginoon, kung ano ang nasa loob. Oo, bumibigkas ng mga salita, maging ito man ay kaharasan o kabutihan. Ngunit, bawat isa ay mayroong kabutihan at pagtitiis sa dakilang Panginoon. Kaya nga, huwag niyong tignan ang inyong kapwa ayon sa paningin, kung hindi ayon sa pinagkaloob sa inyo ng biyaya ng dakilang Panginoon, nang upang nang sa ganoon ay masukat nyo kung ano ang tunay na layunin at kung sino ang inyong mga kaharap. Mga inibig ko mga kapatid, maraming naligaw sa inyo sa pamamagitan ng haka-haka. Ngunit iisa ang layunin ng aral na sa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon. Maging matalino kayo sa pag-aaral ayon sa Espiritu, nang sa ganon, kayo ay magkaroon ng kababaan loob. Nang hindi ang kabagsikan ng kalooban ang siyang maghari sa inyo, kung hindi ang mga aral ay binigay sa inyo ng dakilang Ama, nang upang nang sa ganon, kayo ay laging mahinahon sa inyong kalagayan. At nang sa ganon, ang hinahanap ninyong kapayapaan ay matamo ninyo at ng inyong mga kapwa at ang mga kaluluwa na nasa paligid na hindi nakikita. Mga inibig ko mga kapatid, na ang bawat sangkap na sa inyo'y binigay, na ito ay patungkol ayon sa mga biyaya, na kung paano kayo nagbabahagi
sa maraming kaluluwa na sa mga salita ng dakilang Panginoon, kayo ay kakitaan ng liwanag. Sapagkat tunay nga, kung ito ay liwanag mula sa kaitaasan, ano nga ang inyong maibibigay? Kung hindi ang kapayapaan ng bawat kalooban, ng bawat tao. Kayo, nasubukan niyo ba sa inyong mga sarili na dumating na sa sukdulan, nandun pa rin ba ang kababaan loob at hindi naghihimagsik ang inyong mga kalooban sa inyong mga narinig? Tunay nga ang salita na ito ay masakit tanggapin ng bawat isa. Kung ang Panginoon ay naghayag ayon sa pag-ibig ng mga talinghaga na magbubukas sa bawat kaluluwa sa 100 na batoy patungo sa kaitaasan, tinanggap ba ng maraming kaluluwa? Sino nga ang tumanggap ng mga salitang yan? Mga iniibig ko mga kapatid, malawak ang pag-aaral. Kaya nga't ang pag-aaral sa mulit-muling pagkabuhay ay laging inuulit sa inyo. Sapagkat ang pagkakamali at ang mga tukso ay hindi na paglalabanan ng bawat isa. Mas malaki ang bahagi ng karahasan kaysa kabutihan. Ngunit, kung ang pagtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon na lagi niyong ginagawa, tunay nga, na ang isang kabanalan ayon sa paggawa, ito ay magiging kabahagi kayo ng kaitaasan. Kabahagi kayo ng dakilang Panginoon sa paghahayag ng mga buting balita ng upang nang sa ganon na mga kaluluwa na yan na naghihimagsik ay magkaroon ng kahinahunan. Na unti-unti ay makilala nila na ang santunay na dakilang Panginoon ay mula sa pag-ibig, na ito ang magbibigay ng kalayaan sa bawat isa. Kaya nga, kung ang tali ay hindi niyo pa nakalag, paano kayo magiging laya? Magsikap ang bawat isa sa tamang pag-aaral at hindi sa mga kaugalian na inyong natutunan. Kung hindi, basahin niyong mabuti ang banal na kasulatan ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, ito ay unti-unti na maunawaan ng puso nyo at nang sa ganon, kayo nasa inyong pag-aaral ay unti-unting malinis at mapawi ang anumang bagay na inyong naimbak na kadiliman. Mga inibig ko mga kapatid, bawat pag-aaral sa buhay, tunay nga nandiyan sa harapan ng bawat isa ang pagsubok, ang pag-uudyok. Ngunit nandyan din ang mabubuting bagay na inyong marinig, na inyong makikita na kung ano nga nasa inyo ang pag-aaral, nasa inyong mga bagay na tatanggapin nyo kung ano ang makakabuti sa inyo. Ngunit, mga iniibig ko mga kapatid, bawat isa ay naghahanap ng karangyaan. Anong karangyaan na naghahari sa inyo? Ang material bang bagay? O ang nasa kaitaasan na nagbibigay ng habang buhay?
na manatili sa tahanan ng dakilang Panginoon. Kayo sa inyong pag-aaral ang magkakaroon ng pagkapasya kung paano nyo to isasagawa o isasabuhay. Sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon. Nang upang sa ganon, kayo ay matuto ng mga buting aral mula sa kaitasan. Kahit sa maliit na bahagi na yan na nakakasunog, sunugin ninyo ang masamang elemento sa inyong pagkatao at hanapin ninyo ang isang tunay na ilaw na ito ang magbibigay sa inyo ng liwanag sa inyong daraanan ng upang sa ganon. Ang anumang bahagi ng kadiliman ay hindi sa inyo makaapekto kung hindi bagkus kayo na bilang mag-aaral ay nagiging bahagi ng kaitasan. O mga iniibig ko mga kapatid, manatili kayo sa pangalan ng dakilang Panginoon. Huwag kayong lumayo. Kung anuman mayroon kayong karanasan sa buhay, pawiin ninyo ang masama at ang mabuti ay ipagpatuloy nyo at pagyamanin nyo sa pangalan ng dakilang Panginoon nang upang sa ganon kayo ay mabuhay sa kapayapaan at hindi sa mga ulos ng kasamaan. Sapagkat tunay nga na patotohanan sa inyo, habang kayo nabubuhay, tangan-tangan nyo ang ilaw ng kaitasan. Hindi kayo magagalaw ni iman kung hindi bagkos kayo ay protektado ng mga banal na espiritu na ito ay sa inyo mga ngalaga. Ngunit panatilihin ninyo ang kalinisan ng inyong mga puso na kung paano kayo naikasalamuha sa inyong kapaligiran, ipakita nyo na kayo ay isang mabuting halimbawa ng dakilang Panginoon. Kayo, nasa paglalait ng ibang kaluluwa, kayo pa rin ay isang mahinahon at tunay na mag-aaralan dakilang Panginoon na hindi kakitaan ng anumang kabagsikan kung hindi bagkos. Kababaan loob, kapurihan sa dakilang Panginoon, sapagkat tunay nga na ang lahat ng inihain ng dakilang Panginoon na sa inyo binigay ay kinakailangan maging kapakipakinabang ng inyong kaluluwa na ito ang sa inyo ay magpapamalas ng mabuting aral sa harapan ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang siyang ibinabahagi at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanpaman. Ang hapag ng dakilang Ama ay naririyan at ipinagkakalo sa bawat isang patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Sapagkat kung papaano ang kanyang mga alagad ay binibigyan niya ng mga karunungan, pinagkakalooban ng mga salita at katotohanan
ng may tunay na pag-unawa, upang sa gayon, sa kanilang paglalakbay, sa sanglibutan, o sa tungkulin na ibinahagi ng kaitaasan sa kanilang mga balikat, ito ay magawa nila ng buo at nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot sa kanilang mga sarili, upang sa gayon matupad nila ang banal na kalooban ng dakilang Ama. At ang bawat isang narito, nariyan kayo aking mga iniibig. Kayo na binigyan ng mga tungkulin, ng pagkakataon na muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Ama. Naway ganito rin ang layunin o ang kahandaan na hinahangad ng kaitaasan, katulad ng kanyang mga alagad. Naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan kung saan tumatahak ang dakilang Panginoon, kung saan ang banal na kalooban, ang banal na layunin ng dakilang Ama, ang sa inyo ay nangingibabaw. Sapagkat ang bawat mag-aaral, ang bawat mga kanyang naging alagad, ay nagkakaroon ng mga pag-aaral, mga pagsubok, na kung saan sinusubok ang kanilang mga pananampalataya. Nagkakaroon ng hadlang sa isang ako upang magawa niya ang kanyang tungkulin. At ito ay tunay na nangyayari at nararanasan ng bawat isa. Subalit dahil sa inyong mga karunungan, dahil sa inyong mga natututunan o natunan na aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay nananatiling nakatindig sa harapan ng dakilang Ama. Kayo ay nananatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas, na anumang uri ng mga pag-aaral, mga pagsubok o mga tukso na dumating sa inyong buhay, ito ay hindi magiging hadlang, bagkus ito ang siyang magiging kaparaanan sa lahat at bawat isa upang magawa ng bawat isang kanilang mga tungkulin at upang lalong maging matatag ang inyong pananampalataya. Marami na sa mga mag-aaral ang nagtagumpay. At ito ay kanilang ipinagpapatuloy. At ang bawat isang narito, kayo na dumadaan sa daan ay tinuro ng dakilang Panginoon, mapapalad ang bawat isa. Sapagkat nananatili ang liwanag niyan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na siyang gagabay sa lahat at bawat isa, upang ang inyong daan ay tinatahak, ginagampanan dito. Sa sanglibutan na ito ay naroroon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, magaan ang pamato ng dakilang Panginoon. Matuwid ang kanyang mga salita, at higit sa lahat, ang katotohanan na siyang inihahayag sa lahat at bawat isa. Ito ang nagiging sandata ng bawat isa. Nawa ito ay manatili. Nawa ito ay inyong sanayin sa inyong buhay. Gawin ninyo ang karapat-dapat at naaayon sa banal na layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang kinakailangang bakahin ng bawat isa. Ito ang kinakailangang gawin, pagsumikapan at pagtiyagaan aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit hindi lamang ito mananatili sa lahat at bawat isa sa buhay na ito. Maraming mga pagkakataon na kayo ay susubukin. Maraming mga pagkakataon na darating ang mga pag-aaral na iyan.
At ang pag-aaral ay hindi natatapos, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hanggang kayo ay narito sa paaralan na inyong tinutungtungan, patuloy na kayo ay mag-aaral. Patuloy rin kayo na gagawa sa inyong mga tungkulin. At higit sa lahat, patuloy rin ang kaitaasan na gagabay, aalalay, tutulong sa bawat isang patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Patuloy na nakakapit sa tunay na puno ng ubas at higit sa lahat gumagawa ayon sa mga karunungan na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat bawat isa. At sa bawat isa na nariyan at ipinagkahalo ang kanilang mga sarili, ibinibigay ng buo at walang pag-aalinlangan, gumagawa ng kanilang mga tungkulin, kayo ay masasabing tunay na mapapalad. Kayo ay masasabing tunay na alagaan ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay magpatuloy. Ibigay ninyo ng buong puso ang inyong mga sarili nang walang pag-aalinlangan, aking mga ibig, mga kapatid. Sapagkat marami sa inyong kapaligiran, sa inyong mga kapwa, ang nangangailangan ng inyong paggabay, ng inyong pag-alalay, ng inyong mga liwanag, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa makatwid, aking mga iniibig, naway ang mga karunungan na iyan, ang mga kayamanan ng langit na inyong naitatago, naway ito ay inyong maibahagi, at naway ito ay magbunga ng tunay at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay paulit-ulit na ibinabahagi, ibinibigay sa lahat at bawat isa. Ipinapaalala ng kaitaasan, sapagkat ang sanglibutan ninyo itong ginagalawan ay nagkakaroon din ng pagbabago sa kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang bawat isa ay nagkakaroon din ng pagbabago ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Naway ang bawat isa ay naroroon pa rin sa daan ay tinuro ng dakilang Panginoon. Sa mga karunungan na ibinahagi ng kaitaasan, at higit sa lahat kayo ay naroon sa tunay na pag-ibig na ibinahagi ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid. Muli ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway kayo ay magpatuloy sa inyong mga nasimulan. Naway ang inyong mga lakas ay nariyan ayon sa pangangailangan ng inyong mga espiritu. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay nariyan sa bawat pag-aaral na dumarating sa inyo ayon sa espiritu. Muli, ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, at naway maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga iniibig na mga kapatid, kayo'y magsumikap sa inyong pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Na anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, mananatili kayong lumilikluhod sa harapan ng Panginoon upang umalam at humingi ng kanyang kahabagan. Na sa bawat paggalaw ay manatili ang kanyang salita, ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban ay maging kaisa ng dakilang Ama sa lahat ng pagkakataon, upang huwag kayong malihis ng landas, upang kayo'y manatili sa matuwid na daan, at upang manatili ding nakabukas ang kalangitan sa inyong nagnanais, makaalam ng kanyang karunungan. Ariin ninyong ginto ang mga pag-aaral na tulad nito, aking mga iniibig, na kung papaano kayo hinahandugan ng kaitaasan ng mabubuting balita at pumupuno sa pagkukulang ng bawat isa, ay ang kinin ninyo ang pagkakataong ito upang siyasatin ang inyong kabuuan
Sa lahat ng pagkakataon na kayo'y magsipagkilos sa larangan ng inyong pananampalataya, ay maging kaisa kayo ng dakilang Ama sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat mabuti ang nakikinig, mabuti ang nagsasalita ng kanyang ebanghelyo, ngunit higit na mabuting tatangkilikin ang bawat isang gumagawa ng ayon sa kanyang karunungan, na kung papaano kayo tinuruan ng kababaang loob, kung papaano kayo tinuruan ng pag-ibig, at higit sa lahat, kung papaano kayong tinatawagan ng kaitaasan upang maglingkod ng may kabuuan sa inyong mga oras, kayo aking mga iniibig ay gumalaw ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. May mga tumatangis, may mga nangagalak, ngunit isa ang kinakailangang manatili sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay ang pananampalatayang buhay sa inyong mga kalagayan. Nasaan man kayo dumako ay dadalhin ninyo ang ebanghelyo ng Ama. Dadalhin ninyo ang kanyang karunungan, dadalhin ninyo ang kanyang salita. At kayo sa mumunting paggalaw na ginagalawan ninyo sa sanglibutang ito, ay magdulot din kayo ng kaliwanagan sa inyong apat na sulok ng inyong mga tahanan, ganun din sa inyong kapaligiran, upang kung papaano kayo hinubog ng kalangitan, naging isang matatag na sundalo ng dakilang Panginoon, na kinakakitaan ng kanyang kaluwalhatian, ito nawa ang maging sangkalan ng bawat isa sa pananagumpay, sa buhay sa laman, higit sa lahat sa buhay Espiritu. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista.